So ngayon, pansinin po natin doon sa upper side po, sa kanang side po ninyo, merong dalawang numero po dyan na magkasunod. Wala na ho, sumuko na kayo. Nabulilyaso na po ang script ni Madriaga. Lalo na po dito sa manager's check ko, no? Na pinakuha ni Tatay Digong sa kanya dyan sa Eastwood daw, anak ng kamote. O heto, kagabi kasi ay na-content din natin yung cheque. Pero iba po yung interpretasyon natin sa cheque. Ang nakikita natin, sabi ko nga, kung totoo po itong manager's check ni Madriaga, ay ang nagpundo kay Madriaga ay ang Marcos admin. At ang taong ito ay isang cheeky man ni Bangag. Pero ito, hindi po natin napansin. Ang detalye ng cheeky, yung dalawang cheeky po na yun, nakita po ninyo may bilog. Anak ng kamuti, magkaiba po ang amount, pero magkapareha po ang check number. Dito sila dali. Kasi kung dalawa ang check na inisyu mo, dalawa dapat ang check number. At sinagot po ni Vice President Inday Sara Duterte ang mga kasinungalingan ni Ramil Madriaga. At natawa na lamang po dito ang abogado ni Vice President Inday Sara na si Attorney Panilo dahil grabe daw, nakakabilib na imbintor itong si Madriaga. Medyo wala po tayo ngayon sa studio. Mukhang behave muna tayo ng konti. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Umpisaan agad natin itong patungkol sa cheque na kagabi rin nakitaan po natin ng irregularidad. Ang sabi ko nga kagabi, ang checking ito ay kung totoo man ay ang nag-issue ng cheque at ang nagbigay sa kanya ay ang Marcos admin, ang gobyernong Marcos. Dahil ang cheque na yan, nakadate po ng 2023 at ang sabi, sa testimonya ni Madriaga, ang cheque ay galing daw doon sa Department of Housing and Resettlement, basta ganun, housing. So, panahon ni Bongbong Marcos. Pero ito po, nagtrending ngayon din sa social media, napansin ng maraming netizen, ang kakaibang cheque. So, ito ay peking cheque na ipinakita ni Madriaga ng mga buhaya dyan sa Kongreso. Isipin nyo, mga kongresista kayo, naniniwala ho kayo sa hinayupak na kriminal na ito. Narito po yung unahin na po natin. Ito po yung dalawang cheque po yung pinakita niya. So ito ay pinalakihan ko na po ng full screen na po yan para makita po ninyo yung cheque na yan. Nakita po ninyo yan, dalawang cheque. So yung cheque na yan, pareho manager's check kuno. Ang account number, ito yung maganda. Dapat ma-trace po ito ng Land Bank kung meron bang account number na MC, ito manager's check, account number 001-982-1040-13. Yan po yung check, account number ng manager's check na yan. Ayan ho. Land Bank of the Philippines. Anak ng kamuti oh. Tapos yung halaga nito ay 84,200,000. So ngayon, pansinin po natin doon sa upper side po, sa kanang side po ninyo, merong dalawang numero po dyan na magkasunod. Yan po, yung check number, no? Pansinin po yun ninyo yung check number. Dalawa po yan na check magkapatong. So yung check number sa baba ay 00, 407299. Ang halaga 84,200,000. Ngayon yung sa taas, o tingnan nyo po rin yung check number
pareho rin po. 0004 07299. Ayan, Land Bank of the Philippines. Meron pang pinaka-upper portion na, ewan ko anong number 1, anong ibig sabihin ng number na yan? 0103306114 ba? Ganyan. Pero ang napansin po natin, yung check number. Kasi pag nag-issue po kayo ng cheque, kung dalawa po ang cheque na in-issue mo, magkaibang amount, magkaiba ng check number din yan. Hindi ho po pwedeng pareho ang check number. At tingnan nyo po yung amount, kulay pula, ito ay printed. Gaya po ng sinabi ko po kagabi, titigan nyo po yung mga cheque na yung amount ng manager's check, yung pagkaprinta ay hindi ganyan. Para bang, parang, alam mo yung stamp na dry cell, yun ang guhit ng ng amount ng manager's check. At kakaiba po yung font na ginagamit. So maglabas po tayo ng ng isang cheque para magkaroon ng comparison. So doon pa lamang nakikita na po natin na pikit po ang checking ito. Yan yung dalawang numero pareho sa dalawang cheque. Dapat magkaiba po ang check number ng dalawang cheque na yan. So ginago po tayo ng mga kongresista, ni Ridon, ni Luestro. Yan ang malinaw na panluloko. So maglabas tayo ng cheque. Ito ay legit na na manager's check. So ang manager's check na ipapakita natin, kung makalat na rin po ito sa social media, ay manager's check na inisyu ni Yorme Isko. O tingnan nyo lang naman ho, ang layo-layo po ng cheque, ng Land Bank din po yan. Provincial Government of Catanduanes, yan po yung binigyan ng cheque. 1 million po yan. 1 million, tama. 1 million piso. 1 million pesos. Tingnan nyo po yung amount na lang na 1 million. 'Di ba? Parang naka-dry cell po siya. Pero may kulay itim din. Yung kanina, kay Madriaga, kulay pula. Tingnan mo ito kay Isko, yung amount ng manager's check ay parang naka-dry cell tapos kulay itim. Land Bank din po. Ito naman yung kay Ramil Madriaga. Ay, sorry. O, diba ang layo, no? Diyan pa lang nakikita mo na manluloko tong mga animal. So ngayon, pinagawa nila sa recto, hindi pa nila inayos, hindi pa nila iniba yung dalawang check number. Ayan po Ang layo-layo po ng manager's check ni Madriaga sa manager's check ni Yorme Isko. Ito ay November 8, 2020. Yung check number naman ay manager check number ay 00099948. Ilang numero lang talagang meron doon na legit bukod sa 09948, 4 lang. Pero ito naman kay Madriaga manager's check, hindi 4 kundi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na numero. Ang manager's check kasi bibihira lang po yan ini-issue. So ito, nagkaroon ng manager's check, mid and recto, 2. At yung check numbers ay pareho. Again, dapat hindi yan magkapareho. So sinungaling ang animal, bistado na naman ang anak ng kagwang. Yan para patunayan natin na legit po yung pinakita natin manager's check. Yan po ay post ng Philippine Star, kinuha po natin. Manila Mayor Isko Moreno announced on Monday. Yan ay 2020 po. Para pakita lang natin na legit yung manager's check na ipinakita natin na inisyu ni Isko sa Catanduanes, ang Camarines Sur at Catanduanes pala, dalawa ho ito. No? So dalawang check number din po ito. At dito kay Ramil Madriaga na mikos-mikos na halatang gawa-gawa lamang. So bahala na po maghusga ang maraming Pilipino dito po sa mga sinungaling na ito. Dapat pa bang paniwalaan ang mga animal?
Ay puta, anak ng kagwang, dapat parusahan si Gerbel Nuestro. Bago po natin basahin yung sagot ni Vice President Inday Sara Duterte, pakinggan po muna natin itong si Attorney Apanilo, dahil natawa na lamang po dito kay Madriaga sa kasinungalingan niya diyan sa Committee on Justice. Ito pakinggan natin. Kayo palagi ko, nanonood kayo kanina doon sa hearing at ayaw nga nila, ano bang pwedeng itawag nila? Sige, tawagin na nating inquiry dahil yun ang gustong ipatawag po ng House. Habang kayo nanonood, kukunin ko muna ang inyong emosyon at isip bilang tao. Siyempre, hindi naman pwedeng hindi kayo makakaramdam ng kung ano mang pintig ng inyong damdamin. Well, medyo halo-halo. Una, medyo natatawa ka na lang kasi alam mo yung katotohanan bilang abogado ni VP Sara na nakakita ng mga ebidensyang linatag namin laban sa kanya, nakausap lahat ng mga testigo na sumuporta doon sa mga sinasabi ni VP Sara na hindi sila magkakilala, never silang nagkaroon ng personal or professional relationship. So, medyo katawa-tawa kasi alam ko yung totoo. Opo. Diba? Number two, nakakabilib din kasi parang produkto ito ng imahinasyon eh. So, medyo nakakabilib din na grabe tong taong to na naimbento niya lahat yon. Meron ding Inventor na. halong inis kasi kahit na pinakita na namin sa perjury complaint na yung 340 pages na yon na punong-puno ng ebidensya na nagpapatunay na nagsisinungaling si Madriaga, na siya namang sinumite nila Attorney Poa at ng Fortune Narbasa kasama ng answer ad cautelam sa House Justice Committee, nangangahulugan na alam nila kung ano yung mga ebidensya namin laban kay Madriaga, pinag-aksayahan pa rin ng panahon tong si Madriaga. Imbis na, di ba, nakita na nila na wala namang katuturan tong testimonyang ito, di sana sa ibang bagay na lang sila nag-focus. Apo. Katulad nung mga problemang kinakaharap natin na mas importante kaysa dito. Linawin ko lamang, yung binanggit nyo kayo ay nabilib din. Pakipaliwanag ninyo, ano ba yung pag sinabi ninyo kayo ay nabilib din? Nabilib. Nabilib kasi incredible yung storya, di ba? Parang sabi ko nga sa statement ko kaninang umaga, kasi lalo na yung mga kwento niya about si dating Pangulong Duterte na meron daw term sharing agreement with BBM na kesyo bababa daw si BBM ng 2025 at kung hindi mangyari yun, merong mga planong assassination or ouster. Diba, hindi talaga kapanipaniwala pero naisip niya pa yun. Naisip pa yun. Anong ibig Madriaga. So sabi ko nga kaninang umaga, palagi naming sinasabi na pagka pinatestify niyo yan, ang papatunayan lang niyan is wala siyang kredibilidad at walang katuturan yung mga sinasabi niya. So, kahapon pa lang linabas niya na yung handwritten note niya na sinasabi nga doon yung kwento about itong term sharing agreement with BBM at kung ano-ano pa. Sabi ko, bago pa man siya nagsalita sa House Justice Committee, nagawa niya na yung sinasabi kong mangyayari, which is papatunayan niya sa tao na wala siyang kredibilidad kasi hindi ka panipaniwala itong mga sinasabi niya. So, ang inyo ibig sabihin na Talagang napatunayan ni Madriaga kagahapon na siya ay sinungaling. yan ang maliwanag. Hindi siya credible, siya po ay manloloko. napabilib kayo sa paghahabi ng kasinungalingan? Ganun ba yon? Oo, kasi ibang klaseng linalang lang ang mga kayang magsinungaling ng ganun kagaling. Para sa akin, pambihira yung talento na yan na mag-imbento ka ng kwento na napakahaba. Diba? Tapos, Henry, kaninang umaga or kaninang hapon, habang nagte-testify si Ramil Madriaga, nauna na po naming nasabi, diba, na nakakabilib naman, napaka-incredible na itong si Ramil Madriaga
lahat ng mga dating paratang ni Senator Antonio Trillanes, siya pa lang nakakaalam ng lahat ng yon, di ba? Kasi sinabi niya, tumatanggap sila ng pera sa Pogo money, sa drug trade, tapos itong pati yung kay magnetic lifters ni Vance Carpio, sinama niya. Tapos kanina, dinugtong niya pa yung Farmally. Talaga namang napakagaling nitong testigo na to na nasa kanya na ang lahat, di ba? Kaya yun, nakakabilib. Okay. Nakakabilib. Nakakabilib sa kasinungalingan dahil lahat ng galaw ni Duterte alam niya. Anak ng kagwang. Ano yan, gawa-gawa yan ni Trillanes. Utangin ng Trillanes na yan tuloy. Attorney, kung mayroong ibibigay ko sa inyo ang pagkakataon. Kung mayroong kayong gustong kung papayagan kayo o pinapayagan kayo naman, hindi naman ito regular na korte, ito naman ay clarificatory hearing lamang. Pero to clarify naman your side, ano yung mga gusto rin ninyong i-clarify na lumabas po sa pagdinig mula sa bibig ni Madriaga na gusto rin naman ninyong bigyan ng punto at paglilinaw? Gustong bigyan ng punto at paglilinaw. Yung sinasabi Hindi, kasi ninyong para sa akin, ang nangyari kanina, di ba, naglabas siya ng supplemental affidavit na mas mahaba pa doon sa original affidavit. Ngayon, ang napuna namin doon, unang-una is lahat ng ebidensya na tinukoy namin doon sa perjury complaint na nagpapatunay na nagsisinungaling siya, iniwasan niya. Hindi niya in-address. Anong mga example nito? Kunyari, di ba, ang sabi niya, nung naghahatid siya ng pera na sinasabi niya ngayon ay confidential funds pala, inatiran niya daw ng kotse na may 80 million pesos, isang white Vios, pinarada niya sa Mega Mall parking lot, utos daw ito ni Colonel La Chica. Or ni Colonel Nolasco, one of them. Ngayon, sabi niya, a day after, nakita daw niya na minamaneho ito, yung white Vios, minamaneho daw ito ni Miss Ria Kilala, ang asawa ni Ryan Kilala. Tapos binasag po natin to sa perjury complaint kasi ayon po dun sa testimonya ni Attorney Ryan Kilala, hindi naman po nagmamaneho tong asawa niya. So imposible yung paratang niya at never siya nagkaroon ng driver's license at bilang patunay nito. Nakakuha tayo ng certification mula sa Land Transportation Office, sa LTO, na wala talagang record na ever nagka-driver's license itong si Ria Kilala. So, isa yun sa mga halimbawa. Also, yung sinasabi niyang naimbitahan siya sa inauguration. Diba? Sa perjury complaint, linabas po natin na ang inimbita talaga sa inauguration, hindi naman siya. Ang inimbita ay si Attorney Ryan Kilala at kaya lang siya naimbitahan ng inauguration team is because nagsabi si Attorney Kilala na hindi siya makakadalo at tinext niya itong RSVP number na si Ramil Madriaga na lang ang dadalo para sa akin. Ngayon, bakit importante yun? Kasi sinasabi ni Madriaga, 2018 pa lang, nagtratrabaho na siya kay VP Sara, and even before that, para kay PRRD, di ba? So, mahalaga po yung invitasyon sa inauguration kasi, number one, bakit mo kailangan bakit hindi ka na-imbita? Di ba? Kung malapit na nakatrabaho ka pala ni VP Sara at ni Pangulong Duterte, bakit hindi ka na-imbita sa inauguration? Pangalawang tanong, kung napaka-close mo, nagtatrabaho ka para sa kanila, bakit mo pa kailangan ng imbitasyon? Hindi ba dapat kasama ka dun sa grupo ng mga nagtatrabaho para kay VP Sara na buuin yung inauguration or mag-provide ng security for the inauguration? Diba? So, mahalaga yun syempre hindi niya in-address kanina. Yun yung mga halimbawa nung mga binasag na natin sa perjury complaint pero iniwasan niya completely kaninang umaga at hapon. May inilabas pa ho siyang video na parang isang event na may flag down na inabot sa kanya si BP Sara at ang tawag sa kanya ay Sir Ram.
na paulit-ulit pong implinay sa Kongreso na parang ang lumalabas po roon ay yung event na yon, yung flag ay iniabot kay BP Sara at tinawag siyang Sir Ram, kaya ang konklusyon tila ay magkakilala nga ito. Bakit tatawagin pang Sir Ram? At sa kanya iaabot yung flag. Ano po ba yon? Pati yun, Henry, pati yun, in-address na namin yun sa perjury complaint. Kahit hindi kailangan, dahil alam namin na gagamitin yan, ni Ramil Madriaga laban kay VP Sara, in-address na namin yun, binolunteer na namin yun at piniliwanag namin doon na itong ang si Ramil Madriaga, totoo naman na binuo niya itong Isip Pilipinas, itong parallel support group para suportahan or volunteer group para suportahan yung kandidatura ni VP Sara. Pero yan, napakadami niyan, Henry. Hindi yan kilala lahat ni VP Sara. Pero syempre, dahil tumutulong, dapat, di ba, pasalamat ka. Kung may pagkakataon, may kipag-picture ka. Kung may pagkakataon, may kipag-meeting ka. Noong mga panahon na yan, virtual kasi may COVID. Okay, so, Tsaka kayo nga, mga media, tinawag nyo si Ramil Madriaga na si Ram eh. Hindi magkaibigan din kayo, magkakilala kayo. Tuloy, attorney. anong nangyari dito sa flag na ito? Nasa perjury complaint ito, na suportado din ng affidavit ni Attorney Ryan Kilala. Kung matatandaan mo, Henry, bago pa magsimula yung election period or campaign period, nag-motorcycle caravan na si VP Sara all over the Philippines. Tapos, pumunta sila sa Matnog, Sorsogon. Doon pumunta yung motorcycle caravan. Nagkataon naman na dahil alam ng Isip Pilipinas na yun ang next stop ng motorcycle caravan, nakaabang sila doon kay VP Sara. Para pagdaan ng motorcycle caravan, magpapakita sila ng suporta, di ba? Mag-cheer sila pagdating ni VP Sara, kakawayan sila at iba pa. Ngayon, nakita ni VP Sara yung Isip Pilipinas na nag-aabang, pero since hindi niya kilala kung sino ang mga nandun sa Isip Pilipinas, ang ginawa niya, tinawagan niya si Attorney Ryan Kilala. Sabi niya, Attorney Ryan, nakita ko yung Isip Pilipinas nakaabang dito sa Matnog, Sorsogon. Sino ba ang dapat hanapin dito para pasalamatan sa suporta nila? So, yun ang dahilan kung bakit inabutan siya ng flag at hinanap siya mismo. Kasi yun ang bilin ni Attorney Ryan Kilala na taong papasalamatan. Leader naman nga siya ng Isip Pilipinas. So, at ito, Henry, yung pag-abot ng flag, hindi yan special kay Ramil Madriaga. Halos bawat stop sa kampanya, may inaabotan talagang ganyan na supporter bilang pasasalamat. Okay. So siya ang talagang kilala ni Vice President Sara Duterte ay si Attorney Ryan Kilala. Correct. Attorney Ryan Kilala. Tapos, yun nga, kanina, kung napansin mo, nagpresenta siya ng ebidensya na malapit siya kay Ryan Kilala. Given na po yun eh. Actually, sinabi na nga po namin na magkaibigan sila. So hindi po, yun po yung sinabi ko sa statement ko after mag-testify si Ramil Madriaga, na yung mga evidensyang present niya, hindi relevant, hindi material. Bakit? Kasi, di ba, magpapakita siya ng picture na malapit siya kay Ryan Kilala. Alam na po natin yun. Sinabi na nga, yun nga po ang basehan kung bakit mag-testify si Ryan Kilala. Dahil magkaibigan nga sila. At si Ryan Kilala mismo ang nagsabi na si Madriaga at saka si VP Sara ay hindi yan magkilalang personal. Kaya para, kunyari, yung first Zoom meeting, first virtual meeting ng Isip Pilipinas kay VP Sara, si Ryan Kilala ang nag-arrange. At may pruweba kami dyan, text message mula kay Ryan Kilala to VP Sara to arrange that first meeting. So, importante rin yun kasi, yun nga, kung 2018 pa lang kayo magkatrabaho, bakit si Ryan Kilala ang mag-a-arrange ng first meeting? Hindi ikaw, Ramil Madriaga. Okay, ito pa. Pati ho yung scholastic record. Sabi ni Madriaga ay
meron siyang binabanggit na sa kanyang sinumpaang salaysay, ibinunyag niya na lubhang kaduda-duda daw ang pagpasa ni Vice President Sara sa College of Law at ang sabi niya, naging close siya sa dating associate din ng SSC Law na naging professor ng pangalawang Pangulo at binanggit daw sa kanya na dahil lamang doon sa influence ng dating associate din, kaya nabigyan ng passing grade ang Vice Presidente. Pakisagot nyo nga po ito. Oh, hindi bagong-bago yan, Henry. So hindi ko pa nakakausap si Attorney Kilala at si VP Sara tungkol dyan. Pero number one, napaka-irrelevant yan sa usapin ng impeachment. Walang kinalaman yan. Number two, malamang dahil sa source, kasi nungalingan na naman yan. Paninirang puri yan. Para bang Gawa na naman. ano ho kayang sa tingin ninyo, bakit inilabas ito? Anong gustong palabasin dito? Naninira, 'di ba? Kasi alam naman natin, Henry, ano bang pakay nila dito? Ang pakay nila dito, ang impeachment, ano bang consequence yan? Kapag na-convict ka, Hindi ka na hindi ka makakatakbo sa 2028. So yun yung unang pakay nila. Umaasa sila na makoconvict si VP Sara sa Senate para mawala siya sa 2028 picture sa 2028 national elections. Mukhang malabo yun kasi yun nga, kung ang star witness mo kagaya ni Ramil Madriaga, malabong makakapasa yan sa Senado. So anong taktika? Siraan na lang natin to para kung hindi man makonvict itong si VP Sara, baka matalo to ng kandidato natin, kakasira natin sa kanya araw-araw. Yun ang tingin ko taktika dito. Posible rin po yung sinabi ni Attorney Panilo at yun rin po ang nakikita natin Manira na lang tapos ang purpose noon ay demolition job at hindi naman talaga walang accountability diyan Kasi for example, yung sinasabi ng kuwa, meron daw unliquidated na 70 million sa Office of the Vice President. Ang pataw lang naman doon, kung hindi po makapag-submit si Vice President Inday Sara ng mga kaukulang dokumento, di ibalik yung 70 million. Yun po yung pataw lang dyan. Walang kasong kriminal sa misuse of funds. No? Pero ito po, yung impeachment labang kay Inday Sara, tama ho yung, yung teorya ni Attorney Panilo. Kasi talo man sila sa impeachment Kahit iakyat ito sa Korte Suprema, matatalo pa rin po yung prosecutor dito, mga prosecution team, matatalo pa rin dahil nga pabalik-balik lang yung impeachment na yan. Tinapo na po yan ng Senado noon, sabi nga ng Supreme Court, unconstitutional. So hindi pa rin po nadala sila, so nagdrama pa rin. So ang issue pa rin dito ay pera pa rin So pera-pera pa rin ito at kasiraan pa rin ni Vice President Inday Sara. Pero nandito po ako ngayon sa Mindanao, Ang mga tao dito ay hindi po naniniwala sa impeachment labang kay Inday Sara. Ang sabi nga ho nila, anak ng kamuti, si Bongbong Marcos daw ang nagnakaw, gobyernong Marcos ang nagnakaw ng trilyon-trilyon, ang kinakasuhan at tinatrial ay si Vice President Inday Sara Duterte. Tingnan nyo. Wala na kasi hindi ka panipaniwala. Yung mga akusasyon ng mga hinayupak na ito. Ang tanging lamang ginagawa ng mga makabayan vlog, sirain si Inday Sara, baka sakaling may maniwala pa na taong bayan. Meron siguro naniniwala yung mga supporters ni Bongbong Marcos. Pero again, itong cheque ni Madriaga, talagang piki ho ito. Yung amount, anak ng kagwang, kulay pula. Itim nga ito yung isa sa mga mali nila. Nagbumirang ang kanilang cheque. Yung checking ito ay hinayupak, gawa-gawa nila, mid-indirecto. Tingnan mo yung check number. Magkaiba, magkapareho yung check number. Ganun ho katindi ang kanilang panluloko. Ang nakakalungkot lamang, dahil ang lugar, ang venue,
na kung saan ay nagsalita yung manluloko ay nasa House of Representatives na pinapasahuran po ito ng taong bayan. Ano kayo dyan? Kumukubra kayo ng sahod, tax ng bayan? Para saan? Para manloko at mambudol ng kapwa Pilipino. Tuloy natin, attorney, bago si Inday Sara. Yung biglang paglutang nitong si Madriaga, marami nagtatanong, bakit biglang lumutang ito? Sinong nasa likod nito? Maraming pwedeng, actually, sa dami kasi ng kalaban sa politika ni VP Sara, pwedeng kahit sino sa kanila. Kasi sino ba ang magbe-benefit, 'di ba? Kung mawala si VP Sara sa panguluhan sa 2028, hindi ba? Yung mga kalaban niya sa politika, napakadami po nito. Well, ang kasamahan nila mismo sa Kongreso, si Representative Toby Tiangco ang nagsabi na maraming miyembro sa Kongreso na tinutulak itong impeachment kasi 1,000,000% alam nilang hindi maaareglo si VP Sara. So, yun ang unang titignan, yung mga kailangan mang areglo para hindi makulong, para hindi mapanagot sa mga kalokohan nila dyan sa Kongreso. Tapos kanina nabanggit ko na nga na parang mahirap na hindi isipin na involved si former Senator Trillanes dito dahil yun nga, yung laman ng affidavit at dinagdagan pa ng supplemental affidavit, ang tawag ko dito noong pa, Trillanes greatest hits. Diba? Drug trade money, pogo money. Ngayon, sinama pa yung Farmally. So, parang may bakas ni former Senator Trillanes. Opo. Trillanes talaga nag-sign yan. ng Hindi lang waiver parang... si Madriaga, bank waiver. Ano ho ang inyong tinging implikasyon nito dito sa kasong itong isinangkalaban sa Vice President? Absolutely wala. Bakit? Kasi sabi niya, ang sabi niya, kung natatandaan ko, is si PRRD daw ay ginamit siyang dummy for mga kaperahan na parang natatanggap di umano ni PRRD. Oo. So, si pinangalan Keke. niya daw nakapangalan daw yung mga account na yon sa pangalan niya. Diba? So, pag nag-issue siya ng waiver, anong makikita doon? Hindi naman mapapatunayan doon na si PRRD nga ang nag-utos sa kanyang buksan yung accounts na yon at si PRRD ang totoong may-ari ng mga kaperahan na nandun sa loob ng account niya. Diba? Ang makikita lang doon is, one, nasa pangalan niya yung account, at number two, may laman yung account. So, walang mapapatunayan yun eh. Ano lang yan, parang it's taktika ulit. Diba? Kasi siguro sasabihin nila, hihiritan nila si VP Sara na, kita mo si Madriaga, pipirma ng waiver. Ikaw, at saka si Pangulong Duterte, matagal na namin kayong challenge na mag-sign ng waiver, di ka makasign. Pero, yun nga si Madriaga, wala namang mapapatunayan yung pag-waiver niya di ba nga, nung na-aresto siya for kidnapping for ransom, baka ang ibig sabihin na may pera sa loob, yan yung ransom na dinimanda niya doon sa mga biktima niya. Diba? Hindi natin alam hindi natin masasabi base doon sa waiver na totoo yung sinasabi ni Madriaga. Meron pa nga ho siyang sinabi kanina na siya daw inutusan ng dating Pangulong bumili ng motorsiklo. 2 motorsiklo yung kanyang binili. Para kay Inday. Pero sa kanyang anak niya ipinangalan at saka sa kanya nakapangalan yung isa. Pero yun daw ho ay ipinabibigay ng dating Pangulo sa kanyang anak na si Vice President Sara. Pero sa kanya na daw ho niya ipinangalan. Ano po ito? Ayun nga po Yun nga po ang problema dito kay Ginoong Madriaga. Yung mga immaterial at irrelevant na mga allegation niya or pati yung mga immaterial at irrelevant allegations niya, nagbigay siya ng pruweba ng mga picture at kung ano-ano pa. Pero dun sa mga mahalagang parte ng testimonya niya na inabutan siya ng pera, pinag-deliveran siya ng pera,
binigyan siya ng instructions, lahat yun unverifiable. So, hindi niya mapapatunayan gamit ang ebidensya, laway lang ang puhunan niya. So, katulad nitong mga motor na to, o kahit na mapakita mo pa yung ORCR, siya na mismo nagsabi, nakapangalan sa anak niya. So, anong pinapatunayan nun? Ang pinapatunayan lang nun is yung motor nakapangalan sa anak niya. So, most likely, sa anak niya yun, hindi kay VP Sara, hindi po ba? Aha. So, yun ang problema sa kanya eh. Parang, ang dami niyang sinabi, pero yung mga pinaka-daming allegations, cash deliveries, instructions, hindi natin ma-verify. May isa Laway lang ang puhunan ni Madriaga, kaya ang babalik sa kanya, isang drum din na laway. Tuloy natin bago si Vice President Inday Sara. May isa pa ho, Attorney Paulo, yung picture, yung paintings na umano Yan, iniregalo issue nga niya yan kay ngayon. Vice President Trending na yan Sara eh. na gawa daw ng kanyang scholar na taga Laguna. Bigla hong lumutang yung may-ari nung yung painting na siya mismo ang gumawa at siya pala ho ang nagregalong personal kay Vice President noong 2021. Tama ho ba? Totoo, nakita ko yun at may mga nag-reach out na po sa akin tungkol doon at iko-kumpirma po natin yan sa lalong madaling panahon. Pero yun nga po, bagong-bago po yung aligasyon na yan pero wala pang isang oras, biglang lumutang na agad yung tunay na may-ari or tunay na nagbigay kay VP Sara. So pinapatunayan lang talaga nito, Henry, na wala talagang credibility tong mamang ito. Pero Correct. under oath ito, hindi to kwentuhan lang sa kalye, hindi lang to kwentuhan sa barbershop, 'di ba? Under oath ito, so actually perjury na naman yung ginawa niya ngayong umaga, ngayong araw. Alright. Kasi nga, mantakin mo, may-ari ng Gaisano at may-ari ng City Hardware, schooler pala ni Madriaga daw. Diyan sa Laguna. Tuloy lang natin. Ito. Basahin lang po natin yung sagot naman ni Vice President Inday Sara tungkol sa kasinungalingan ni Madriaga, anak ng kagwang. Narito po, panoorin po natin, basahin po natin. Simple lang mensahe ni Inday Sara. Ang sabi dyan ni Vice President Inday Sara Duterte, ito po ay tugon ng Vice Presidente sa kasinungalingan ni Madriaga. Sabi po dyan ni Inday Sara, Madriaga and his cohorts in the House of Representatives do not come close to my capacity to achieve results with very little effort because they cannot even weave a believable lie, much less follow the role of law. Mga kababayan, this mini trial in the Committee on Justice is true to form for some of its members. Abuse and corruption appear to be the only things they are capable of. Let us remember that the first impeachment case itself was marred by allegations of bribery involving members of the House of Representatives. And the second impeachment is no better. The failure of the administration to provide relief in this crisis is not due to a lack of resources, but because public funds are being used for political maneuvering to avoid accountability for the most corrupt budget in our country's history. Thank you, Vice President Inday Sara Duterte. Ayan po yung atugon ni Inday Sara laban po kay Madriaga. I think mayroong version na Tagalog. Tama ba? Check natin. Ayan lang pala. Ay, mukhang yun po yung dugtong. Ito pa, kunti pa lang. Mga kababayan of all the lies thrown during the Committee on Justice,
mini trial on April 14. The one I personally take issue with is the claim made by a bar flanker and kidnapping suspect that I needed someone to help me get through law school. I completed my studies on my own terms. I placed a higher premium on living a well-rounded life rather than pursuing academic excellence. I never asked any professor for special accommodation for my grades because the bare minimum was easy enough to meet. I was never the subject of any complaint for rudeness or violence against other students at Sebastian SSC, our College of Law. I graduated in May 2005. I took the bar exam in September of the same year, something that had not been done before of SSC, that's our College of Law, until my time. The exam that year was relatively difficult. I passed the bar on my first attempt with a GWA of 85 points above the minimum. Dapat kasuhan din si Madriaga ng college na pinanggalingan ni Vice President Inday Sara. Kasi parang sinabi nila, bayaran yung mga bayaran yung mga, ang tawag dyan, mga propesor sa naturang eskwelahan. Sa San Sebastian pala, San Bida. San Sebastian. Ayan. Dapat ang San Sebastian ay kasuhan din si Madriaga ng limpak-limpak na perjury. At dapat din ito talaga mahukumbita itong animal na mga kawatan. Ayan po yung sagot ni Vice President Inday Sara Duterte. Matalino si Inday. Isang exam lang, pasado na agad sa bar exam. Si Madriaga, utang ina ang layo. Pero pinapakinggan ng mga buhaya. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas,
mo, may pag-asa.